Paano mag-file ng SSS Maternity Notification online? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. So first po ninyong gawin ay mag-login po muna sa sss.gov.ph. So i-type nyo lamang po yan at lalabas na po dyan yung website ng SSS. So ito po yung kanilang official website. So i-click po natin yan. So, dapat meron na po kayong account sa online. So, i-type nyo lamang po ang inyong user ID at ang inyong password. But before that, so kailan ba maaaring mag-file or kailan ba po pwede nang mag-submit ng SSS Maternity Notification online? So, as soon as na-confirm nyo na po na buntis po kayo. So, kapag meron na pong confirmation from the doctor na kayo po ay pregnant, so maaari na po kayong mag-submit ng SSS Maternity Notification. So, nandito na po tayo sa ating SSS account. So, i-click po natin itong benefits. Hanapin niyo po yung Submit Maternity Notification. At ito na po yung lalabas. So, Member Maternity Notification. So, expected date of delivery. So, isulat niyo lamang po dito sa month kung anong buwan po ninyo expected na manganak. Tapos dito sa day at saka yung year. So, yung expected date of delivery. So, yan po kung kailan nyo po ina-expect na yung panganganak po ninyo. So, do you want to allocate a portion of your maternity leave credits? I-shade nyo lamang po itong pindutin nyo lamang po itong No, I want to avail the full SSS maternity benefit. Kung i-avail nyo po lahat ng SSS maternity benefit. So, po pwede rin na yes, I want to allocate. So, depende po sa inyo yan. So, meron ditong relationship sa child's father or sa alternate caregiver. So, po pwedeng hatiin yung maternity leave. So, kadalasan naman po ay talagang i-avail ng full. Kaya ito po yung pindutin niyo itong pangalawa na bilog. No, I want to avail the full SSS maternity benefit. Pagkatapos ay i-submit niyo na po. So, hindi ko po yan isa-submit dahil hindi naman po ako magsasubmit ng maternity notification. Pagkatapos niyo po mag-submit ng maternity notification, i-check niyo po ang inyong mga emails dahil nagsisend po sila ng emails. Tapos, puntahan niyo po itong inquiry. Dito, inquiry, benefits. Tapos, sa pinakadulo dito, merong sickness maternity. So, check niyo po yan. Sa pinakadulo, merong sickness maternity claim info. So, click niyo po yan. Ayan, dyan niyo po makikita yung inyong dapat meron kayong details dito sa maternity notification. So, wala akong details dahil hindi ko pa po nasubukang mag-claim ng maternity, mag-submit ng maternity notification. So, kung meron ditong maternity benefit, meron ditong maternity notification. Ayan, so, dapat sa maternity notification, dapat meron diyang nakalagay kung kailan po kayo nag-submit. Para yan po yung proof na by the time na mag-process na po kayo ng mag-claim na po kayo ng inyong maternity benefit. So, ito pong maternity notification, yan po yung proof na kayo ay nakapag-notify sa SSS. Kaya dapat after nyo pong mag-submit ng notification dito sa benefits, kailangan i-check nyo po talaga yung inquiry kung meron po talaga kayong details dito sa maternity notification. Yan lang po kasimple mag-submit or mag-file ng SSS maternity notification online. Dapat lang po talaga na kayo ay mayroong account sa SSS website.